So welcome back sa aking channel, Mikong Moto Farm. Sa ating video ngayon, Kamoto Farm, ay ating bibisitahin ang ating mga tanim na sili mula nung naglagay po tayo ng abono 2 weeks after po. So titignan po natin, kukumustahin po natin yung kanilang itsura, yung kanilang naging resulta sa ating paglagay ng abono nung nakaraang video natin. So bago tayo magpatuloy, Kamoto Farm, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Mikong Moto Farm, and hit the notification bell para nakabang ka lagi sa mga susunod na videos natin. So nakikiusap ako, Kamoto Farm, na sana ay wag i-skip ang ating ads. So ayun nga, Kamoto Farm, kukumustahin natin yung sitwasyon o yung itsura ng ating mga tanim na sili pagkatapos nating malagyan ng abono 2 weeks after po. So ganito po yung itsura po ng ating mga tanim na sili. At ngayong araw na to, Kamoto Farm, ay magpapatubig po tayo. So Sunday po ngayon, kaya bukid po tayo ngayon, Kamoto Farm. So gaya nga ng sinasabi natin, Kamoto Farm, sa mga ating previous video, na titignan po natin yung kailangan ng ating mga tanim na sili or anumang crops yan, anumang gulay yan, kung ano yung kailangan niya bago tayo magbigay. Ayan. So kitang kita at halatang halata, Kamoto Farm, sa mga dahon nito na kulang siya sa calcium. So hindi po tayo magbibigay ng calcium na fertilizer, kundi ang gagamitin natin ay foliar na calcium para umaksyon kaagad or effective kaagad yung calcium. Ayan. Titignan nyo, Kamoto Farm, yung mga dahon medyo maalon-alon at parang mag-uumpisa ng mangungulot. So ibig sabihin, Kamoto Farm, kulang siya sa calcium at marami siyang insekto. So pagtingin nyo ng insekto, Kamoto Farm, picturean lang nyo ng inyong mga cellphone. Pagkatapos yung picturean, i-zoom lang nyo, Kamoto Farm, para makita nyo yung mga insekto. So umpisa na natin, Kamoto Farm, mag-spray. So yung gagamitin nating insecticide dito, Kamoto Farm, ay itong Abamectin. So ang dosage nito, Kamoto Farm, ay 3 takip bawat 16 liters, kada 16 liters, Kamoto Farm. So ito yung gagamitin nating foliar, Kamoto Farm. So calcium boron. So ayan. Ito, Kamoto Farm, yung ating gagamitin. So 3 takip, Kamoto Farm, ng Abamectin. At tandaan nyo, Kamoto Farm, pag gumagamit po kayo ng insecticide, hindi lang po iisa yung gagamitin nyo para hindi po ma-immune yung mga insekto. Gumamit po kayo or mag-alternative po kayo. Kahit ano pong insecticide ang gamitin yung alternatibo, Kamoto Farm, para hindi po ma-immune yung mga insekto. So dito naman sa calcium boron, Kamoto Farm, maglalagay po tayo ng 10 takip.
At tandaan nyo din Kamoto Farm, yung pag-spray po nyo ng insecticide, mas maganda po sa early in the morning or late afternoon, para nandun yung insekto. Lalo na pagka hinahaluan po nyo ng foliar, mas maganda po pag umaga po para nakabukas po yung mga mata ng ating mga tanim at ma-absorb niya kaagad. So ayun Kamoto Farm, tapos na tayong mag-spray at gusto kong malaman nyo Kamoto Farm na yung Abamectin ay napakabisa po sa ating mga tanim na sili, dahil halos lahat po ng insekto ay kaya niyang puksain, kaya niyang patayin. At kagandahan pa nito Kamoto Farm ay isa siyang systemic. So ibig sabihin matamaan siya at kung kakain siya, mamamatay Kamoto Farm. Yun yung kagandahan ng Abamectin. At ang isa pa Kamoto Farm ay wala siyang kaamoy-amoy pag nag-spray po tayo. Then paalala din Kamoto Farm na hindi po tayo endorser ng Abamectin. Ganon din Kamoto Farm, itong calcium boron ay napakabisa po sa ating mga tanim na sili, dahil umi-epekto po siya kaagad. Hindi po kagaya ng abono Kamoto Farm na maghihintay pa tayo ng ilang araw o linggo bago umepekto. So yung calcium boron na foliar Kamoto Farm ay umi-epekto po siya kaagad. So pag sa umaga, lalo na pag sa umaga tayo nag-spray Kamoto Farm, nakabukas pa yung mga mata ng mga dahon ng ating tanim na sili, ay ma-absorb niya kaagad Kamoto Farm. So yung susunod nating hakbang dito Kamoto Farm, pagkatapos nating magpatubig, siguro after 2 days mag-i-spray po tayo ng one side, dahil marami ng damo Kamoto Farm kagaya niyan. So yung one side Kamoto Farm, mapapatay niya tong mga damong ito. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng damong ito sa inyo Kamoto Farm, basta yung mga damo na may mga buko-buko gaya nito Kamoto Farm, yung kawayan, ayan, mapapatay ng one side. So kahit ito, ayan Kamoto Farm, mapapatay ng one side. So yung iba Kamoto Farm hindi niya mapapatay, kagaya ng mga damong ito Kamoto Farm, hindi niya mapapatay. Sa mga okra, saluyot, hindi po mapapatay ng one side. So siguro gagamitan natin ng basta herbicide or kukuha na lang tayo ng kasama nating magbubunot. So ayan Kamoto Farm, yung tanim nating na sili. So habang nagpapatubig tayo Kamoto Farm, ay magbibigay po tayo ng tip na kung bakit
nangungulot yung mga dahon ng ating mga tanim na sili. So kapag nangulot po yung mga dahon ng ating mga tanim na sili, ay marami pong rason yan, maraming factors kung bakit nangungulot. So unang-una Kamoto Farm, kulang po siya sa calcium, kung bakit po siya nangungulot. At pangalawa Kamoto Farm, ay dahil sa mga insekto, lalong-lalo na yung mga mahirap natin makitang mga insekto, yung mga mites na maliliit. Yun po yung karaniwan na dahilan kung bakit nangungulot yung mga dahon ng ating mga sili. Pangatlo Kamoto Farm, ay yung maling pamamaraan or maling application sa ating paglagay ng abono or maling pag-spray sa ating mga insecticide, or yung mga ginagamit nating mga sprayer ay paiba-iba Kamoto Farm. Yun din po yung isang dahilan kung bakit nangungulot yung dahon ng ating mga tanim na sili. At pang-apat Kamoto Farm ay yung kakulangan po siya sa tubig. Isa din pong rason yan kung bakit nangungulot yung dahon ng ating mga tanim na sili, dahil kulang po siya sa tubig Kamoto Farm. At panglima Kamoto Farm, yung paggamit natin ng foliar. So yung paggamit natin ng foliar Kamoto Farm, yan din po yung isang dahilan kung bakit nangungulot yung ating dahon ng ating mga tanim na sili Kamoto Farm, lalong-lalo na pag yung ginamit nating foliar Kamoto Farm ay hindi po siya organic. Kahit hindi po siya organic Kamoto Farm, kung magagamit po natin siya, ginagamit natin siya sa tamang oras at sa tamang dosage, ay mainam po yun Kamoto Farm. So pag ginamit po natin yun or in-apply po natin yung ating mga foliar na wala sa tamang oras, wala sa tamang panahon, ay yun din po yung sanhi or dahilan kung bakit nangungulot yung dahon ng ating mga tanim na sili. At ang panghuli Kamoto Farm ay yung sobra nating pagbigay ng nitrogen. Yung sobrang pagbigay natin ng nitrogen sa ating mga tanim na sili Kamoto Farm ay yun din po yung isang dahilan kung bakit nangungulot yung dahon ng ating mga tanim na sili. Mapa-abono naman yan o foliar, kung sobra na siya sa nitrogen Kamoto Farm, ay nangungulot po yung dahon ng ating mga tanim na sili. So mapapansin natin yan Kamoto Farm, kung sobra na siya sa nitrogen, ay makikita natin sa kanyang mga dahon Kamoto Farm na halos hindi na berde yung kulay ng mga dahon nito, kundi nagiging asul na Kamoto Farm yung kulay ng dahon ng ating mga tanim na sili. So wag po natin masyadong bigyan ng nitrogen yung ating mga tanim na sili Kamoto Farm. Sabi ko to Kamoto Farm dahil lamang po sa aking experience sa pagtatanim ng sili. So sa mga gustong mapanood yung iba pa nating videos tungkol sa pagtatanim ng sili Kamoto Farm, tignan lang po ninyo sa aking mga videos Kamoto Farm, sa mga previous nating mga videos, mula sa pagpunla hanggang sa pagbenta ng ating mga bunga ng ating mga tanim na sili. Nandyan po sa ating mga videos Kamoto Farm. So yun nga Kamoto Farm, sa susunod nating video ay mag-i-spray po tayo ng one side para sa mga tumubong damo, na lalo na sa mga tumubong palay, sa mga damong may buko-buko, yun po yung mapapatay ng one side. So ipapakita natin na pwede po siyang gamitin sa ating mga tanim na sili Kamoto Farm. At humihingi po ako ng favor sa inyo Kamoto Farm, na please subscribe my YouTube channel Mikong Moto Farm, at sa mga patuloy pong sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At sa mga lihim pong nanonood sa aking mga videos Kamoto Farm, ay maraming salamat po sa inyo. At sana po nagustuhan nyo yung video ito. Hanggang sa susunod po natin ulit Kamoto Farm, and please hit the notification bell para nakaabang kayo lagi sa mga susunod kong videos. So hanggang dito na lang muna Kamoto Farm, at hanggang sa susunod ulit na ating video. Maraming salamat and have a good day. God bless us everyone, and now Mikong Moto Farm signing off. Bye.